Sa unang pagkakataon, nakita kong napasmirk si Damian. Maybe, just maybe, nagsisimula na siyang masanay sa akin. Pagdating namin sa bahay, pakiramdam ko nakaligtas ako sa isang digmaan. Hindi biro ang dinner na yon, ang titikas ng mga negosyante at ang bigat ng ambience. Pero ang pinaka-highlight ng gabi, syempre, ang inis na mukha ni Damian habang sinasagot ko ang mga business moguls niya. Sa totoo lang, hindi ko intensyong gulahin ang dinner niya. Pero hello, bakit ko naman palalampasin ang pagkakataong inisin siya? Lalo na't ang initial plan niya pala'y gawin kong isang tahimik na trophy wife na ngingiti lang sa tabi niya. As if. Pagkatapos ko magpalit ng damit, lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. At sino pa nga bang makikita ko ron kundi si Mr. Cold and Grumpy? Nakasuot pa rin siya ng slacks at nakabukas ang ilang butones ng polo niya, revealing just a hint of his toned chest. Napanguso ako. Sayang ang itsura ko laging sinlamig ng yelong ugali. Tumingin siya sa akin, halatang may gustong sabihin. Alam ko tungkol to sa dinner. Ano? Tanong ko, tinanggal ang takip ng water bottle at uminom. Pinatong niya ang baso niyang may whiskey sa countertop at tumikim. Belle, ano yung ginawa mo kanina? Napataas ang kilay ko. Kumain? Sumagot sa usapan? Nagbigay ng opinyon? Napabuntong hininga siya. Bakit di mo lang ginawa ang sinabi kong gawin? Upo? Tahimik? Ngiti? Because I am not a robot, Damian. Sagot ko. Nilagay ang bote ng tubig at sinalubong ang tingin niya. Anong bang akala mo sa akin, isang display piece na pwede mong iparada sa harap ng investors mo? Napatingin siya sa akin, halatang frustrated. Hindi mo alam paano gumagana ang mundo ng negosyante. Then teach me. Tumayo ako ng diretso, hindi iniwas ang tingin ko. Pero wag mong asahang tatahimik lang ako sa tabi mo habang ikaw lang may say sa lahat. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, tinignan niya lang ako. Tila iniisip kung paano niya ako ipapaliwanag sa utak niyang gusto ng kontrol. Belle, hindi to biro. And you think I'm joking? Umirap ako. You married me, Damian. Huwag mong asahan na hindi ako magiging involved sa buhay mo. Kahit papel lang tong kasal natin, I'm still your wife. And if I have to be part of your world, then I have the right to voice out my opinions. Tahimik siya. Hindi ko alam kung nag-aalangan siyang sumagot o gusto lang niya akong sakalin sa inis. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan namin hanggang sa siya na mismo ang bumitaw ng tingin at muling dinampot ang baso niya. Uminom siya ng whiskey bago muling nagsalita. Bahala ka, ngumisi ako. Glad we agree on something. Nakita kong napailing siya pero di na ako nag-abala pang ipagpatuloy ang usapan. Sa totoo lang, pagod na rin ako. Kaya tumalikod na ako at bumalik sa kwarto ko. Kinabukasan, first official day ko sa kumpanya ni Damian. Nakanda na akong umalis nang bumaba siya mula sa second floor. Naka 3-piece suit na parang fresh out of the magazine cover. Seriously, paano yan nagagawang magmukhang model kahit ang sungit-sungit niya? Let's go! Malamig niyang sabi habang naglalakad papalabas ng penthouse. Sumabay ako sa kanya pero hindi ko nagawang pigilan ang sarili kong magsalita. Alam mo, Damian, baka mas maging effective kang CEO kung minsan ngumiti ka naman. Belle, pwede ba? Hindi pwede, sagot ko kaagad. Isang ngiti lang, promise, hindi ka mamamatay. Pinanood ko siyang huminga ng malalim na parang nagsisisi kung bakit niya ako pinakasalan. Napailing ako. Pagdating namin sa opisina, agad akong sinalubong ng mga curious na tingin ng mga empleyado. Alam ko, usap-usapan ang kasal namin, pero iba pa rin pala kapag nakikita ka na nilang magkasama. Good morning, Sir Damian. Good morning, Ma'am Belle. Ngumiti ako sa kanila. Good morning. Samantalang si Damian ay isang tingin walang binigay. Diretso lang siya sa elevator, iniwan akong nakatanga sa lobby. Napairap ako at nagmamadaling sumunod sa kanya. Wow, ang bait mo talaga sa mga empleyado mo. Hindi siya sumagot. Pagpasok namin sa elevator, napuno ito ng ilang staff na agad-agad na nag-adjust nang makita si Damian. Parang sinasamba siya sa takot. Napailing akong sumandal sa dingding ng elevator. Nakakagulat naman. Hindi alam at takot pala sa mga empleyado mo. Belle, malamig niyang sabi. Yes, love? Napangang isang staff sa tabi natin, halatang hindi sanay na may tumatawag ng ganon kay Damian. Napansin kong napapikit siya na mariin, parang pinipigilan na sariling pagsisihan lahat ng choices niya sa buhay. Pagdating namin sa top floor, bumunga na isang napakagarang opisina. Ang daming glass wall na napaka-elegante ng interior. Sumunod ako sa loob ng opisina niya at naupo sa isa sa mga upuan sa harap ng desk niya.
Nang makita niyang wala akong planong umalis, nagtaas siya ng kilay. Anong ginagawa mo? E di umuupo. Hindi dito ang office mo. Napatigil ako. Ha? Nagtaas siya ng isang papel at pinatong yon sa harapan ko. You're assigned in the marketing department. 3rd floor. Napasinghap ako. Wait, hindi kita magiging secretary. Pagbibiro ko. Napangiwi siya. Belle, ayokong maubos ang pasensya ko sa'yo sa loob ng 1 linggo pa lang. Abat? Tumayo ako at itinuro siya. Sabihin mo lang kung ayaw mong makita ko araw-araw. Hindi siya nagpatinag. Hindi mo ako iiwan kahit saan ka pa i-assign. Unfortunately, napaurong ako. Rude. Realistic. Gusto ko na lang sanang maging supportive wife. Pabebe kong sabi habang nagpapanggap na malungkot. Wala ka sa character, sagot niya kaagad. Umirap ako. Fine, I will go to the marketing department pero wag kang magreklamo kapag narinig mo kung ako ang favorite employee doon. Belle, aniya. Tinawag ako bago ko makalabas ng opisina niya. Lumingon ako. Ano na naman? Tiningnan niya ako ng diretsyo. Huwag kang gagawa ng eksena. Ngumiti ako ng matamis. I make no promises, honey. Iniwan ko siyang nakatingin sa akin, halatang pagod na sa ugali ko. Well, Damian, you married me. Too late to back out now. Belle's POV. Welcome to hell, marketing. Pagbaba ko sa 3rd floor, agad akong sinulubong ng isang babae na mukhang nasa mid-40s na. Elegante ang dating niya, mataray ang aura at halatang high-ranking employee. Mrs. Villarreal? Tanong niya. Diretsyong tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ngumiti ako. Just Belle, please. Hindi siya ngumiti pabalik. Ang cold, parang si Damian lang. Ha? Ako si Miss Herrera, ang head ng marketing department. Sinabihan na kami ni Mr. Villarreal na ikaw ay i-assign sa team namin. Kumunot ang noo ko. Ano tong nararamdaman ko na may something off sa tono niya? Great, I'm excited to work with you, Miss Herrera. Sana nga. Sagot niya na parang may halong duda. Okay, wow. Kahit niya sabihin, naramdaman kong di siya natutuwa sa presence ko. I get it. Baka iniisip niyang binibaby ko lang to dahil asawa ko ng boss nila. Excuse me, I'm a working woman. Sumama ko sa kanya papunta sa isang row ng cubicles. May mga empleyadong napapatingin sa akin at nagbubulungan. Yung iba halatang curious. Yung iba naman mukhang di rin sure kung bakit ako nandito. Great, more eyes watching me. This is your desk, Ania. Tinuro ang isang cubicle sa bandang dulo. Napatingin ako. May computer, telephone at ilang folders na nakapatong. Ano magiging role ko dito? Tanong ko. Marketing associate ka. Napakurap ako. Wait, hindi ba dapat managerial level na ako since asawa ko ng CEO? What exactly do marketing associates do? Pinagros niya ang mga braso. You will be assisting the team with campaigns, researching market trends, and are coordinating with clients when needed. Basically, you start from the bottom. Wait, I start from the bottom? Naparunok ako. This is Damian's doing, isn't it? That freaking... Pero hindi ako nagreklamo. Kung gusto niya akong pahirapan, fine, hindi ako aatras. Okay, game. Ngumiti ako at umupo sa desk ko. Si Miss Herrera, di ako pinansin at naglakad na palayo. Looks like I'll have to prove myself here. Isang oras akong nakatutok sa computer. Binabasa mga documents at guidelines ng department. Kahit wala akong background sa marketing, mabilis akong natuto. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa ng bigla, may dumaan sa tabi ko at nilapag isang makapal na folder. Tapusin mo yan bago mag-lunch, sabi ng isang lalaki na mukhang nasa late 20s. Naka-polo shirt at slacks, napatingin ako sa kanya. Excuse me? Napailing siya. First day mo, right, Belle? Yes. Ako si Kyle, Senior Marketing Officer, and yan, tinuruan yung folder, ay isa sa mga accounts na kailangan mong pag-aralan. Napakunot ang noo ko. Wait, first day ko, tas ganito agad karami ipapagawa sa akin? Okay, let me just ask. Tumayo ako at tinitigan siya. Ganyan ba yung normal workload dito? Tumango siya, halatang hindi impressed sa tanong ko. Bakit, akala mo petics lang trabaho sa marketing? Ngumiwi ako. No. Just making sure hindi niyo ako sinasadya talagang i-overload kasi asawa ko si Damian. Ngumisi siya ng bahagya. Hindi namin kailangan gawin yon. Alam mo ba kung gaano ka-strict si Mr. Villarreal? Sinabi niya mismong huwag kang bigyan ng special treatment. Kaya ako iniisip mong magiging madali to, you're wrong. That jerk.
Pero hindi ko pinahalatang naiinis ako. Instead, ngumiti ako ng matamis. Sige, challenge accepted. Tumango lang si Kyle bago umalis. Halos sumabog ang utak ko kakabasa ng documents. By lunchtime, dumiretso ko sa cafeteria ng building. Habang naghahanap ng makakainan, may tumawag sa akin. Belle! Napatingon ako at nakita si Blight, ang best friend kong nagkataong nagkatrabaho rin sa kumpanya ni Damian. OMG, Blight! Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Girl, anong ginagawa mo rito? First day ko sa marketing department. As in, wala man lang warning si Damian. Nilagay ako sa pinaka-stressful department sa buong kumpanya niya. Napahagalpak ng tawa si Blight. Hala ka, alam mo namang hindi ka niya pababibihin eh. Umupo kami sa isang mesa at nagsimulang kumain. Habang nagkukwentuhan, biglang may dumaan sa tabi ko. Napatingala ako at nakita si Damian, nakatayo, may hawak na kape at nakatingin sa akin na parang nahuli niya akong gumagawa ng kalokohan. Belle, malamig niyang bati. Damian, sagot ko pabalik, ngumiti ng matamis. Tumingin siya kay Luna. Miss Blight, good afternoon? Nagtaas lang ng kilay si Blight. Good afternoon, sir. Nag-e-enjoy ka ba? Tanong ni Damian sa akin. Sobra, ang saya ng marketing department. Sinadya ko maging masigla ang tono ko. Kyle gave me a pile of documents to read. So fun. Tumaas ang kilay niya. That's good. Make sure you don't slack off. Hindi naman ako tamad, Damian. Napangisi siya. We'll see. Tiningnan ko siya na masama. Pwede ka nang umalis. Masyado ka nakaka-stress sa paningin ko habang kumakain. Napabuntong hininga siya. Tiningnan ko siya na masama. Just don't cause trouble. Ngumiti ako ng matamis. No promises, honey. Napailing na lamang siya bago naglakad papalayo. Pagtalikod niya, napatingin ako kay Blight. Hala girl! Aniya, hinihigop ang juice niya. Ang hot ng asawa mo pero grabe kayo magyabangan. Napabuntong hininga ko. I know right? Hindi ko alam kung gusto kong halikan o sakalin siya. Napatawa si Luna. Pero in fairness, bagay kayo. Ang toxic pero bagay. Natawa na lang din ako. Well, this is going to be one hell of a job. Pagkatapos ng lunch, bumalik ako sa opisina ng may bagong sigla o at least sinubukan kong maging masigla at kahit parang gusto ko nang umuwi at matulog. I mean, ang daming documents na kailangan aralin pero di ako pwedeng magpatalo. Kailangan kong patunayan na hindi lang ako trophy wife ni Damian. Pagkaupo ko sa desk ko, may lumapit agad sa akin, si Kyle. Belle, may meeting tayo mamaya. Aniya, hawak ang isang clipboard. Kasama mo si Mr. Villarreal? Napatigil ako. Wait, what? Bakit kasama ko si Damian? Ikaw ang na-assign mag-present ng initial marketing strategies para sa bagong product line ng kumpanya. Napakunot noo ako. Pero kakasimula ko lang kahapon lang ako na-hire. Tumikim siya. Hindi mo ba alam? Ikaw ang pinili ni Mr. Villarreal para dito. Napanganga ko. What the hell, Damian? Agad akong tumayo at naglakad papunta sa opisina ng asawa ko. Wala akong pakialam ano bang sabihin ng ibang empleyado. Diretso akong pumasok sa loob. Nasa likod ng desk si Damian. Busy sa pagbabasa ng mga documents. Nang marinig niyang bumukas ang pinto, itinaas niya ang tingin. Belle, malamig niyang bati. Ano na namang problema mo? Naglakad ako palapit at pinatong ang kamay ko sa desk niya. Ikaw ang problema ko, honey. Tumaas ang kilay niya. Bakit? Seriously, ako magpe-present sa meeting mamaya? Hindi mo ba naisip na baka hindi ko pa kaya? Pinatong niya ang ballpen sa desk at sumandal sa upuan. Kailangan mong matutong makibagay sa environment na to, Belle. You said you wanted to work here. Now prove that you deserve the position. Napasinghap ako sa inis. Wow, so trial by fire agad? Wala man lang warm up? Life is not a warm up, Belle. Napasandal ako sa desk niya, tumingin sa kanya na masama. Admit it, sinadya mo to para lang mahirapan ako. Nagkibit balikat siya. Hindi ko kasalanan na hindi ka handa. Napapikit ako, tuminga ng malalim. Okay, Belle, kalma lang. Huwag mong ibato sa kanyang laptop niya. Bulong ko bago umayos ng tayo. Fine, I'll do the stupid presentation. Good. Pero pag pumalpak to, kasalanan mo to, Damian. Hindi ako ang nagpe-present, ikaw. Napailing ako bago lumabas ng opisina niya. Pagkasimula ng meeting, ramdam kong nakatingin sa akin lahat. Nakaupo si Damian sa dulong bahagi ng conference room. Mukhang di man lang kinakabahan. Ako, halos manlamig ang kamay ko, pero di pwedeng magpakita ng kahinaan. Huminga ako ng malalim, sinimula ng presentation. Good afternoon, everyone.
Sabi ko, pilit pinalalabas ang self-confidence. Today, I'll be presenting some initial marketing strategies for the new product line of Villarreal Group. Binuksan ko ang slide sa projector. Habang nag-e-explain ako, ramdam ko ang titig ni Damian. Hindi ko alam kung ini-evaluate niya ako o inaabangang magkamali ako eh. Pinilit kong wag magpa-apekto. Based on our market research, these are the key demographics that we need to target. Napansin kong nagtaas ng kamay si Kyle. Belle, do we have supporting data for that claim? Tumango ako at agad nagpakita ng graphs. Yes, actually. According to the latest consumer trend reports. Habang nagpapatuloy ang presentation, mas nagiging confident ako. Kaya ko to. Pero bago ko matapos, biglang nagsalita si Damian. Your strategy is too generic. Aniya, nakatingin sa akin ng direkta. Excuse me? Hindi to sapat para matalo ang competitors natin. Nagkatinginan ng ibang empleyado. Oh, so ganito pala siya sa meetings. Napaka-heartless. Hindi ako nagpa-intimidate. Then, Mr. Villarreal, what do you suggest? Nagtaas siya ng kilay. Are you questioning my judgment? Ngumiti ako ng matamis. No, I'm simply asking for your input, boss. We need a more aggressive approach. Look at our competitors. Anong ginagawa nila na hindi natin ginagawa? Sumagot ako ng direkta. They use more interactive marketing techniques, focus on digital expansion, collaborate with influencers. Exactly. So why didn't you include that in your strategy? Napaatras ako. Because I was following the initial market analysis. So you're just following and not innovating? Oh my God, gusto ko siyang batukan. Huminga ako ng malalim at ngumiti ng peke. Thank you for your feedback, Mr. Villarreal. I will revise the strategy accordingly. Tumango siya, tila satisfied na napikon ako. Nang matapos ang meeting, lumapit sa akin si Kyle at tumawa. Wow, Belle, you actually fought back. Napairap ako. Sinadya niya yon? That's Damian Villarreal for you. Aniya bago lumakad palayo. Napabuntong hininga ko. Great! First meeting pa lang, war na agad. Pagkatapos ng meeting, diretso ko sa opisina na may usok na halos lumalabas sa ilong ko. Alam kong Damian was just testing me pero ba't parang sinasadya niyang gawin tong sobrang hirap for me? Hindi ba pwedeng chill lang? Hindi ba pwedeng hindi ako pasabugan ng corporate fireworks sa unang linggo ko? Mabilis ako umupo sa swivel chair ko at nagbuntong hininga. Kinuha ang ballpen sa desk at sinimulang idudal ang mukha ni Damian sa isang papel pero may sungay at buntot ng demonyo. Pasado na to sa resemblance? Isip ko habang lalo pang dinagdagan ang tuldok-tuldok na drawing para magmukha siyang may chickenpox. Pero di ako nakakalahati sa masterpiece ko nang bumukas ang pinto ng walang paalam. Sino pa ba ang ibang walang basic office etiquette kundi ang asawa kong boss from hell? Napatingin ako na masama sa kanya habang siya ay nakahalukip-kip at nakatayo sa pintuan. Parang isang executioner na naghahanap ng bagong mapaparusahan. Next time, huwag mong papasukan ng meeting nang hindi handa. Malamig niyang sabi. Napairap ako at isinide ang papel palayo sa kanya para di niya makita ang doodle ko. Next time, bigyan mo akong heads up na ako ang mag-represent para hindi ako parang daga sa gitna ng highway. Nagtaas siya ng kilay. Hindi ko kailangan ipaalam sa'yo. Alam mong may trabaho ka rito, so you should always be ready. Tumayo ako, tiningnan siya diretso sa mata. Alam mo, Damian, hindi ako robot. Hindi ako pwedeng biglang itapon sa gitna ng meeting nang walang preparation. I expected you to adapt. Sagot niya, walang bahid ng emosyon. Expected mo? Tumawa ako na mapakla. Wow, so ako lang may kasalanan dito. Wala ka talagang accountability sa ginawa mo? Napasa po ako sa noo. Hindi ba pwedeng kahit isang beses lang umamin kang mali ka rin? Hindi ako nagkakamali. Sagot niya na parang yon ang pinaka-obvious na bagay sa mundo. Nalaki ang mata ko. Oh my God, Damian, alam mo ba, nakakairita ka. Nagkibit balikat siya. Matagal mo nang alam yan. Nagpatuloy lang siya sa pagtayo sa harapan ko. Walang balak umalis hanggat di niya ako tinutuluyang iritahin hanggang sumabog ako. Huminga ako ng malalim, tumitig sa kanya. Okay, since boss kita, sige fine. Tatanggapin ko lang na ginawa mo akong experiment sa meeting kanina, pero isang talong lang, bakit mo ako pinapasok dito? Alam kong hindi dahil sa resume ko. Napansin kong saglit siyang tumigil bago sumagot. Kailangan mong may gawin bilang asawa ko. Napanganga ko. So, glorified office decoration lang ako? Hindi naman. Pero hindi mo rin pwedeng i-enjoy ang buhay mo nang wala kang responsibilidad. Nagpantig ang tenga ko. Gusto mong sabihin, Damian, kaya mo ako pinasok dito para lang hindi ako tambay sa penthouse mo? Nagkibit balikat siya.
At least may ginagawa ka na ngayon. Naglakad ako papunta sa desk at sinapo ang noo ko. Bakit ko nga ba tinanggap ang kasunduang to? Paglingon ko, nandun pa rin siya. Parang naghihintay ng reaksyon ko, napalunok ako. Ayoko siyang bigyan ng kasiyahan na makita akong natatalo sa argumentong to. So ngumiti ako, isang matamis pero latang pilit ng ngiti. Okay, Mr. Villarreal, sabi ko. Gusto mo ako magtrabaho? Fine. Pero wag mong asahang maging sunod-sunuran ako sa'yo. Kung gusto mong ipakita kong deserving akong nandito, then I'll do it my way. Di siya sumagot. Tinitigan lang ako. Parang ini-evaluate kung totoong sinabi ko. Natapos sa ilang segundo, tumango siya. We'll see. At sa wakas, lumabas siya ng opisina ko. Pagkasarado ng pinto, napabuntong hininga ko at napaupo. Diyos ko, give me patience. Or tequila.